Kapag wala yung aking reading class, no? Di talaga ako makabasa. Na-misplace. Nawala. Hindi ko makita for several days, almost a week. Dasal ako ng dasal, sana makita ko ang aking salamin. Isang gabi, bago ako tumulog, mupo ako sa tabi ng aking kama and I pray. Special intention ko yung aking salamin. Bakit? Kasi bukod din sa reading class nito, ito yung aking instrument ngayon para takluban ko yung aking right eye. Kasi lumiliit yung mata ko eh. Para hindi mahalata, nagsasalamin ako. Dasal ako, Lord, sana makita ko yung aking salamin. Nawawala eh, hindi ko makita talaga. Nalinis ko ng buong kwarto ko, nabaliktad ko na lahat-lahat, hindi ko talaga siya makita. So, hinanap ko yung luma ko salamin, yun ang ginagamit ko for several days, until nagdasal ako kay St. Anthony of Padua. Kasi ilang beses na ako nakapunta sa Padua. So I pray to St. Anthony. St. Anthony, sige na nga, tulungan niyo naman ako, sana makita ko yung aking salamin. Then I pray to Jesus. Jesus, no, hindi ka naman iba. Pray naman tayo. Tulungan mo naman ako. And then I pray to St. Joseph. No? Patron din ng mga nawawala kasi nawala si Jesus, natagpuan eh. So St. Joseph, I pray. And then natulog na ako. 4:04 in the morning. 4:04. Nagising ako. Tinignan ko yung yung oras sa aking relo, 4:04 to be exact. Siyempre, ang tendency ko, matulog pa. Niyakap ko yung aking unan. At ako'y tutulog pa. Kasi wala naman ako iba niyayakap, kundi unan eh. Hinigpitan ko na. Okay. Would you believe? There's a voice telling me, bumangon ka, ang salamin mo, nasa ilalim ng sofa. Ilang araw na doon, hindi mo pa nakikita, nasa ilalim ng sofa, ang salamin mo, bumangon ka. Eh syempre, nakakayakap na ako sa unan. Ang sarap na ng pagkakayakap ko. Sabi ko, mamaya na. Pag-gising ko. Tutulog pa ako. Parang yung boses, kinukulit ako, bakit mamaya pa? Ngayon na. Parang sinasabi sa akin, di ba ang kulit mo? Kinulit mo ako ng kinulit sa salamin mo. Nasa ilalim ng sofa. Bumangon ka, kunin mo na. Parang nawind ako. Bumangon ako. Yumuko ako. Sinilip ko sa ilalim ng sofa. Iniisip ko, nung isang araw ko pa nalinis ang ilalim nito. Hinanap ko na sa sofa. Ginabitan ko pa ng vacuum cleaner. Pero sabi mo na sa sofa, titingnan ko sa sofa. Pero sa isip-isip ko, pag wala dito, patay ka sa akin. Lumuhod ako, tinignan ko sa ilalim ng sofa, ang aking salamin nakaipit sa pagitan ng sofa at ng pader. Nandun na. Kinuha ko, sinuot ko, I sat down and I prayed. If you have a personal relationship with Christ, He will take care of everything. To establish a personal relationship with Him, there's no other way. Look at the cross and pray. Pray more, wordless. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa CFC, sa pag-invite, kay Brother Wilmon. At sa totoo lang, ako pala may appointment ng 6:30. Kaya lang nakauuna ako nung na-realize ko may 6:30 pala akong appointment. Kaya sabi ko, sige, i-adjust ko na lang. No? Kaya gusto ko sana mag-start ng 6:30. Sabi ni Brother Wilmon, pwede. Ang usapan na alas 7. Alas 7. I'll be there 7 o'clock. Kaya 5 to 7, nandito na ako kanina eh. No? So, salamat po sa inyo. Salamat sa pag-pray over sa akin. No? I appreciate it so much. Salamat po. Hindi lang naman ang pare ang bigay ng blessing and prayer. We also need your prayer. So please,
continue to pray for me, at least for the next 10 months. Sapagkat 10 months na lang po ako dito sa Sanctuary de San Jose. Ako po ay naghahanda na. Meetings are packed at I'm just trying to finish the trust na sana po sa loob ng 10 months ay samahan pa ako ng Corpus for Christ. No? Medyo matagal din ako nakiusap sa Corpus for Christ, pero lumipat na kayo sa Sanctuary de San Jose. It took me 2 years almost, bago pa kayo lumipat. Pero anyway, meron pa tayong 10 months na magkakasama. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you. Thank you po, Father. Maraming salamat.